Dear Admin, ako po si Maricel, 34 years old, at isa pong OFW na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong sa loob ng halos 4 na taon. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwentong ito, pero sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari sa amin ng asawa ko, bumibigat pa rin ang dibdib ko. Hanggang ngayon kasi, sariwa pa rin sa isip ko kung paano nagsimula ang lahat. Ito po ang kwento ng buhay naming mag-asawa, kung paano kami nagsumikap, kung paano kami unti-unting nakaahon, at kung paano rin kami halos tuluyang gumuho dahil sa isang taong itinuring naming pamilya. Bago po ako mangibang bansa, simple lamang ang buhay namin ng asawa kong si Larry. Isa po siyang mekaniko dito sa aming baryo, sa Camarines Norte. Hindi man kami mayaman, masasabi kong masaya kami noon. May maliit kaming bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping hollow blocks at yero. At sa harap nito ay may munting talyer si Larry, kung saan siya nag-aayos ng motorsiklo, tricycle, at kung minsan pati mga sirang makina ng jeep. Mabait at napakasipag pong tao ng asawa ko. Hindi siya katulad ng ibang lalaki sa lugar namin na tambay sa kanto at laging may hawak na alak. Si Larry, trabaho at pamilya lang ang alam. Maaga siyang gumigising at kung minsan, hindi pa sumisikat ang araw ay nasa talyer na siya. Sa gabi naman, kahit pagod na, nakukuha pa rin niyang ngumiti at lambingin ako. Doon po ako lalong nahulog sa kanya. Noong una kaming nagsama, sapat lamang ang kinikita niya para sa pang-araw-araw naming gastusin. Pero habang tumatagal, lalo pong tumataas ang bilihin at lumiliit ang halaga ng kinikita namin. Dumating sa punto na kahit ang bigas at pambayad sa kuryente ay iniisip na namin kung saan kukunin. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakahiga at pinagmamasdan ng kisame naming may tumutulong tubig kapag umuulan, marahan akong kinausap ni Larry. Sinabi niya, "Sel, pasensya ka na kung ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo sa ngayon." Agad ko po siyang niyakap at sinabi, "Larry, wag mong sabihin yan. Magkasama naman tayo. Aayos din ang lahat." Ngumiti siya, pero ramdam kong mabigat ang loob niya. Ilang linggo po ang lumipas. Isang kaibigan ko ang nag-alok sa akin ng trabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. Noong una, tutol ako. Hindi ko kayang isipin na iiwan ko ang asawa ko at ang maliit naming tahanan. Pero nang makita kong halos wala nang laman ang lalagyan namin ng bigas at madalas nang umutang si Larry sa tindahan para lang may maihain kaming pagkain, doon po ako napaisip. Hindi ko gustong umalis, pero mas ayokong habang buhay kaming kapos. Kaya sa mabigat na puso, tinanggap ko ang alok. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang araw ng pag-alis ko sa airport. Mahigpit ang yakap ni Larry sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinabi niya, "Sel, mag-iingat ka doon ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Sinagot ko siya, "Ikaw din, Larry. Alagaan mo ang sarili mo at ang bahay natin." Tumango siya, pero kitang-kita ko ang pagpigil niya sa luha. Ako rin po. Halos hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Sa paglipad ng eroplano, pakiramdam ko ay may bahagi ng puso ko ang naiwan sa Pilipinas. Pagdating ko po sa Hong Kong, hindi naging madali ang lahat. Maaga akong gumigising para magluto, maglinis, maglaba, at mag-alaga ng 2 bata ng amo ko. Madalas ay lampas 10:00 na ng gabi bago ako makapagpahinga. Pero tiniis ko lahat. Sa bawat pagod, si Larry ang nasa isip ko. Sa bawat luha, ang pangarap naming maayos na buhay ang pinanghahawakan ko. Lahat po ng sahod ko, halos ipinapadala ko kay Larry. Nag-iiwan lamang ako ng sapat para sa sarili kong pangangailangan. Unti-unti pong nagbago ang buhay namin. Nakapagpagawa kami ng bubong, napakongkreto ang sahig, nabili ko si Larry ng bagong welding machine at nadagdagan ng mga gamit sa talyer. Sa tuwing nagvi-video call kami, nakikita kong masaya siya. Sinabi pa niya minsan,
Sel, dumami na ang nagpapaayos dito. Pati mga taga-kabilang baryo dito na rin pumupunta. Sobrang saya ko po noon. Pakiramdam ko, sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang lumago ang talyer ni Larry. Nakapaglagay siya ng karagdagang gamit at nagkaroon pa kami ng maliit na tindahan sa tabi ng bahay. Pero hindi ko po alam na habang unti-unti kaming umaangat sa buhay, may isang taong unti-unti ring nilalamon ng inggit. Ang tiyuhin ko pong si Tito Zaldi. Kapatid siya ng mama ko at matagal nang kilala sa lugar namin bilang palautang at lasenggo. Wala siyang permanenteng trabaho at madalas ay nakatambay lamang sa kanto. Noong una, maayos naman ang pakikitungo niya sa amin. Sa katunayan, tuwing dumadaan siya sa bahay, pinapakain pa siya ni Larry. Napakabait po kasi talaga ng asawa ko. Isang gabi, habang ka-video call ko si Larry, napansin kong may isang lalaking nakatayo sa likod niya. Maya-maya, lumapit ito sa kamera. Si Tito Zaldi pala. Sinabi niya, "Maricel, kumusta ka na dyan? Ang swerte mo talaga at mabait ang asawa mo." Napangiti lang ako at sumagot, "Maayos naman po, Tito." Ngumiti siya pero may kakaiba sa tingin niya. Hindi ko maipaliwanag noon, pero parang may halong pangungutya. Pagkatapos ng tawag, biglang sinabi ni Larry na dumaan si Tito Zaldi kanina at nanghihiram daw muna ng konting pera dahil gipit lang daw. Napakunot ang noo ko at tinanong ko kung magkano. Sinabi niyang hindi naman gaano kalaki at ibabawas muna niya sa ipon namin. Hindi ko po alam kung bakit, pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Kilalang kilala ko si Tito Zaldi. Isa siyang tao na marunong manghiram pero hindi marunong magbalik. Kaya sinabi ko kay Larry na mag-ingat siya sa pagpahiram sa kanya. Natawa lang si Larry at sinabing baka gipit lang talaga. Iyon po ang unang beses at hindi ko alam na iyon din ang simula ng pinakamadilim na yugto ng buhay naming mag-asawa. Na-realize ko noon na mali ang kutob ko noong sinabi kong baka minsan lang manghihiram si Tito Zaldi. Mula sa isang beses, naging dalawa. Mula sa dalawa, halos linggo-linggo na siyang dumadaan sa bahay namin. Sa tuwing tumatawag ako kay Larry pagkatapos ng trabaho ko sa Hong Kong, iisa na halos ang naririnig kong kwento. "Sel, dumaan na naman si Tito kanina." Napapabuntong hininga na lamang ako sa kabilang linya at palagi kong tinatanong kung ano na naman ang dahilan. May babayaran lang daw muna. May aasikasuhin daw sa bayan. May utang daw na kailangang bayaran agad. At kung minsan ay may emergency daw. Sa una, pinipilit kong intindihin. Sinasabi ko sa sarili ko na baka totoong gipit lamang siya. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na si Tito Zaldi sa paghingi. At ang mas masakit, si Larry naman ay hindi marunong tumanggi. Napakabait kasi talaga ng asawa ko. Sa sobrang bait niya, minsan hindi na niya iniisip kung may maiiwan pa ba para sa amin. Isang gabi, habang day off ko at ka-video call ko si Larry, napansin kong parang may kulang sa likod niya. Napakunot ang noo ko at tinanong ko siya, "Larry, nasaan ang bagong grinder na pinadala kong pambili?" Sandali siyang natahimik bago sumagot, "Hiniram muna ni Tito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin." Hiniram. Sinabi niyang may paggagamitan lang daw sa kapitbahay at ibabalik naman daw agad. Napapikit ako sa inis at sinabi ko, "Larry, gamit yun ng talyer. Paano kung may magpagawa?" Pero yun lagi ang sagot niya, ibabalik naman daw agad. Lumipas ang mga araw at napansin kong parang kulang lagi ang padala ko. Dati, sapat ang pinapadala ko para sa bahay, sa talyer, at may kaunting ipon pa. Pero ngayon, parang walang natitira. Kaya isang gabi, kinausap ko si Larry ng masinsinan. "Larry, magtapat ka nga sa akin. Magkano na ba ang nahiram ni Tito Zaldi?" Sa kabilang linya, parang nag-alangan siyang sumagot. "Hindi naman gaanong kalaki."
Pero nang pilitin ko siya, napabuntong hininga siya at sinabing mga halos 30,000 na. Siguro, nanlaki ang mga mata ko. 30,000? Halos manginig ang boses ko sa gulat. Iyon ang ilang buwang pinagpaguran ko sa ibang bansa. Mga luha, pagod, at puyat ko iyon. Tinanong ko siya kung bakit umabot ng ganoon kalaki. Sinabi niyang nahihiya na rin kasi siyang tumanggi. At sabi raw ni Tito Zaldi ay ibabalik naman kapag nakaluwag. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magagalit, pero pinili kong magpakalma. Sinabi ko sa kanya, "Larry, pakiusap. Huwag mo na siyang pahiramin ulit." Tahimik lamang siya. Ramdam kong nahihirapan siyang sumagot. Sa huli ay sinabi niyang susubukan niya. Iyon ang akala ko. Akala ko titigil na. Pero ilang araw lang ang lumipas, tumawag ulit si Larry. At sa tono pa lang ng boses niya, alam kong may problema. Sinabi niya, "Sel, dumating na naman si Tito Zaldi." Tinanong ko agad kung ano na naman ang kailangan. Humihiram na naman. Napapikit ako ng mariin at bago ko pa siya mapagsabihan, sinabi niya, "Alam ko, Sel." Pero this time, tumanggi na ako. Bigla akong natahimik. "Tumanggi ka?" Sumagot siya ng oo. At doon nagsimula ang lahat. Ayon kay Larry, biglang nagbago ang mukha ni Tito Zaldi nang hindi siya mapahiram. Mula sa mahinahong pakikipag-usap, naging matalim ang tingin nito. Nagmura raw ito at sinabing, "Kung makapagdamot kayo, akala mo naman kung sino ng mayaman." Masakit daw ang mga salitang binitawan ni Tito Zaldi. Pati ako, dinamay. Sabi raw niya, yumabang na raw kami dahil lang nasa abroad ako. Parang nanigas ang buong katawan ko habang nakikinig. Kilalang kilala ko si Tito Zaldi. Kapag hindi nakuha ang gusto, nag-iiba ang ugali. Kinabukasan, halos hindi ako mapakali habang nagtatrabaho. Paulit-ulit akong tumatawag kay Larry para kumustahin siya. Sa awa ng Diyos, maayos naman daw. Pero makalipas ang ilang linggo, doon na dumating ang hindi namin inaasahan. Araw iyon ng linggo. Katatapos lamang daw magsimba ni Larry at pauwi na siya nang mapansin niyang bukas ang gate ng bahay. Nanlamig agad ang katawan niya. Paglapit niya sa talyer, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Wala na ang ilang gamit. Nawala ang bagong grinder, wala ang welding machine, pati ilang tools at piyesa nawawala. Parang gumuho ang mundo ko nang ikwento niya yon sa akin sa telepono. Tinanong ko siya kung may hinala siya. Mahabang katahimikan ang sumunod bago niya sinabi, "Sel, nakita raw ng kapitbahay si Tito Zaldi. Parang may sumabog sa dibdib ko. Kasama raw niya ang 2 lalaki at may dalang tricycle." Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko, kumukulo ang dugo ko sa sobrang galit. Hindi ko alam kung paano niya nagawang gawin yun sa amin. Pamilya namin siya. Tinulungan namin siya. Pinakain. Pinahiram. Pero ganoon ang isinukli niya. Nang gabing yun, halos hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto sa Hong Kong, panay ang agos ng luha ko. Hindi dahil sa gamit, kundi dahil nasasaktan ako para kay Larry. Alam kong pinaghirapan niya ang bawat kagamitan sa talyer. Alam kong mahalaga iyon sa kabuhayan namin. At higit sa lahat, alam kong durog ang puso niya. Kinabukasan, tumawag ako ng mas maaga. Pagkasagot ni Larry, ramdam kong mabigat ang boses niya. At sa unang pagkakataon, narinig kong umiyak ang asawa ko. "Celsi, pinasok nila ang talyer. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay gusto kong umuwi agad ng Pilipinas. Hindi ko na kaya ang sakit na nararamdaman ko. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang iyak ni Larry sa kabilang linya. Sa tagal naming mag-asawa, bihira ko siyang marinig na umiyak. Kaya nang marinig ko ang pagikbi niya habang sinasabi niyang pinasok ang talyer, para bang may pumutok sa dibdib ko. Hindi ako mapakali.
Habang nagtatrabaho ako kinabukasan, mali-mali ang kilos ko. Paulit-ulit akong napapagalitan ng amo ko dahil hindi ako makapag-focus. Ang isip ko ay nasa Pilipinas, nasa bahay namin, at nasa asawa kong mag-isang pinapasa ng lahat. Kinagabihan, agad akong tumawag kay Larry para kumustahin siya. Tahimik siya sa kabilang linya. Nang sabihin niyang ayos lang siya, alam kong nagsisinungaling siya para hindi ako mag-alala. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang magpanggap sa akin. Napabuntong hininga siya at marahang nagsalita. Masakit lang, Sel. Pinaghirapan natin lahat yon. Napaluha ako. Hindi dahil sa mga gamit na nawala, kundi dahil ramdam kong durog na durog ang loob niya. Doon ko naramdaman na hindi na sapat ang simpleng pagdamay sa tawag. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang makasama. Kinabukasan, kinausap ko ang amo ko at nakiusap akong makapag-emergency leave. Sa awa ng Diyos, pumayag sila. Hindi ko na inintindi kung mababawasan ang sahod ko. Ang mahalaga, makauwi ako. Sa buong biyahe pauwi ng Pilipinas, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Galit, inis, pag-aalala, pero higit sa lahat, takot. Takot sa kung ano pang maaaring gawin ni Tito Zaldi. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ko mapigilan ang pag-iyak nang makita ko si Larry. Mukha siyang pagod at may lungkot sa mga mata niya na hindi ko pa nakita noon. Mahigpit ko siyang niyakap at paulit-ulit na humingi ng tawad dahil hindi ako agad nakauwi. Mas hinigpitan niya ang yakap niya sa akin at sinabi niyang, ang importante ay nandito na ako. Pagpasok ko sa talyer, doon ko nakita ang pinsala. Halos kalahati ng mga gamit ay wala na. Ang bagong welding machine na pinag-ipunan ko ng ilang buwan, wala na rin. Nanlambot ang mga tuhod ko. Parang gusto kong sumugod agad sa bahay ng mama ko, kung saan madalas nakatira si Tito Zaldi. At iyon nga ang ginawa ko. Kinagabihan, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso ako sa bahay ni Mama. Pagdating ko, nadatnan kong nakaupo si Tito Zaldi sa labas, may hawak na sigarilyo at tila walang pakialam sa mundo. Nang makita niya ako, ngumisi pa siya at sinabing, "Uy, umuwi ka pala." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Tito, bakit mo ginawa iyon?" Nagkibit balikat lamang siya at sumagot, "Ano bang ginawa ko?" Halos manginig ako sa galit. Habang sinasabi ko na huwag niya akong lokohin. Dahil alam kong siya ang kumuha ng mga gamit sa talyer ni Larry. Biglang tumalim ang tingin niya at sinabi, "Kung hindi lang madamot ang asawa mo, hindi sana aabot sa ganyan. Parang kumulo ang dugo ko." "Madamot? Ilang beses ka naming tinulungan." Tumayo siya at lumapit sa akin. Sinabi niyang, kung makapagsalita raw ako, ay akala mo hindi galing sa padala ko ang yabang namin. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Doon na kami nagsigawan. Lahat ng hinanakit ko, lahat ng galit ko, ibinuhos ko sa kanya. Dumating pa sa punto na pumagitna na si Mama para paghiwalayin kami. Sumisigaw si Mama na tama na. Pero wala na ako sa sarili noon. Nasabi ko pang lagi na lang niyang kinakampihan si Tito. Napahagulhol ako sa sobrang galit. Pati si Mama, napaluha na rin. Mabuti na lamang at dumating si Larry para sunduin ako. Pag-uwi namin, pinakalma niya ako. Sinabi niyang hayaan ko na muna. Pero paano ko hahayaan? Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang lumalabas na masama. Niyakap lamang niya ako. Ramdam kong kahit siya, sobrang nasasaktan na rin. Sa mga sumunod na araw, pinilit naming bumangon. Ginamit ko ang natitira kong ipon para muling bumili ng mga gamit sa talyer. Masakit sa akin dahil bawat perang ginagastos ko ay bunga ng pagod at puyat ko sa abroad. Pero para kay Larry, handa kong gawin iyon. Unti-unti, muli kaming nakabangon. Dumami ulit ang nagpapagawa. Nagkaroon ng bagong mga customer.
parang bumabalik na sa ayos ang lahat. Akala ko, tapos na ang bangungot. Akala ko, iyon na ang pinakamasakit na pinagdaanan namin. Pero mali ako. Isang gabi, habang nag-aayos si Larry ng gamit sa talyer, napansin kong parang matamlay siya. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Ngumiti siya ng pilit at sinabing pagod lang siguro. Hinawakan ko ang noo niya. Mainit. May lagnat siya. Agad ko siyang pinainom ng gamot at pinahiga. Akala ko simpleng pagod lamang. Pero kinabukasan, mas lalo pang tumaas ang lagnat niya. Maya't maya ang panginginig ng katawan niya. Hindi ako mapakali. Dinala ko siya sa ospital sa bayan. Ayon sa doktor, baka raw napagod lamang sa trabaho. Binigyan kami ng gamot at pinauwi. Sinunod ko lahat ng bilin ng doktor. Pero ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Sa halip, mas lalo pa siyang nanghina. Napansin kong mabilis siyang pumayat. Halos wala na rin siyang ganang kumain. Isang umaga, habang pinupunasan ko siya ng bimpo, napansin kong may bukol sa gilid ng leeg niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Larry. Ano ito? Hinawakan niya ang leeg niya at napangiwi sa sakit. Hindi ko alam, Sel. Doon ako tuluyang kinabahan. At hindi ko pa alam na ang simpleng lagnat na yon ang simula ng mas malagim na mangyayari sa buhay naming mag-asawa. Mula nang mapansin ko ang bukol sa leeg ni Larry, hindi na ako mapakali. Parang bawat oras na lumilipas, lalo siyang nanghihina. Ang dating masiglang lalaki na maagang gumigising para magbukas ng talyer, ngayon ay halos hindi na makabangon sa higaan. Sa loob lamang ng ilang araw, kitang-kita ko ang matinding pagbabago sa kanya. Lalong lumaki ang bukol sa kanyang leeg. Mabilis ang pagbagsak ng timbang niya. Ang mukha niyang dating bilugan at masigla ay lumalim ang pisngi at namutla. Kahit ang pag-inom ng tubig ay nahihirapan na siya. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako sa deeng niya. Mahina niyang tinatawag ang pangalan ko habang hawak ang dibdib at leeg niya. Agad akong napapaupo sa tabi niya at hinahawakan ang kamay niya. Paulit-ulit kong sinasabi na, nandito lang ako at hindi ko siya iiwan. Pero sa totoo lang, unti-unti na rin akong nilalamon ng takot. Binalik ko siya sa ospital. Nagpa-check up kami sa ibang doktor. Nagpa-laboratory, nagpa-ultrasound, at nagpa-x-ray. Halos lahat ng perang na itabi ko mula sa pagtatrabaho ko sa abroad ay unti-unti nang nauubos. Pero ang pinakamasakit, wala pa ring malinaw na sagot ang mga doktor. May nagsabing baka infection, may nagsabing baka dahil sa sobrang pagod, at may nagsabing kailangan pa ng mas maraming tests. Pero habang naghahanap kami ng sagot, lalo namang lumalala ang kalagayan ni Larry. Isang gabi, habang pinapalitan ko ang damit niya, napansin kong may maliliit na sugat na tumutubo sa kanyang balat. Parang may mga pantal na unti-unting nagiging sugat. Napahawak ako sa bibig ko sa sobrang gulat at takot. Sa puntong yun halos maubos na ang lakas ko. Pagod na ako sa pag-aalaga. Pagod na ako sa kakaisip. Pagod na ako sa pag-iyak sa gabi habang natutulog si Larry. At higit sa lahat, natatakot akong baka mawala siya sa akin. Lumipas ang ilang araw at nagsimula nang kumalat ang usapan sa baryo. May mga nagbubulungan kapag dumadaan ako. May mga kapitbahay na patagong tumitingin sa bahay namin. Isang umaga, habang bumibili ako ng gamot sa tindahan, narinig ko ang bulungan ni na Aling Nena at Aling Shirley. Sabi nila, ang bilis daw kasi naming umangat sa buhay. Baka may naiinggit o baka may gumawa ng masama. Napatigil ako sa paglakad. Parang tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang pumasok sa isip ko si Tito Zaldi. Sinubukan kong iwaksi ang isipin na yon. Ayokong agad maghusga. Pero habang tumatagal, mas lalo akong binabagabag ng kutob ko. Kinagabihan, dumating ang bunsong kapatid ni Larry na si Joel. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nanlaki ang mga mata niya sa kalagayan ng kuya niya.
Tinanong niya ako kung bakit sobrang payat na ni Larry. Hindi ko na napigilan ng pagluha at sinabi kong hindi ko na alam ang gagawin ko. Doon niya iminungkahi na baka gusto naming ipatingin si Larry sa albularyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Mas gusto ko pa rin ang doktor at ospital. Pero sa sitwasyon namin noon, halos wala na akong ibang makapitan. Kaya pumayag ako. Kinabukasan, dumating ang isang matandang albularyo na kilala raw sa Karatig Baryo. Tahimik niyang pinagmasdan si Larry. Hinawakan ng noo, ang leeg, at ang mga sugat sa balat. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa marahan niyang sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan. May gumawa sa kanya. Parang tumigil ang paghinga ko. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Tahimik siyang tumingin sa akin at sinabing hindi ito ordinaryong sakit. May matinding galit at inggit na ibinuhos sa asawa ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa kutob na kanina pa. Gumugulo sa isip ko. Tinanong ko kung sino. Napapikit ang matanda at sinabi niyang isang lalaki, malapit sa pamilya at may sama ng loob sa amin. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Dahan-dahan kong binigkas ang pangalan. Si Tito Zaldi po ba? Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tumango. Pakiramdam ko, nanghina ang mga tuhod ko. Parang gusto kong sumigaw. Parang gusto kong sumugod sa bahay niya. Lahat ng nangyari sa amin ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa isip ko. Ang inggit niya sa pag-asenso namin. Ang pagnanakaw sa talyer. Ang galit niya nang tumanggi si Larry. Ang mga tingin niyang puno ng puot. Parang unti-unting nabuo ang kabuuang larawan. Napaupo ako at tuluyang napaiyak. Bakit niya magagawa yun sa amin? Wala kaming ginawang masama sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Larry habang mahina siyang nakatingin sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humagulgol ako sa tabi niya. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa takot na baka mawala siya sa akin. Tahimik na nagsalita ang albularyo. May paraan para maalis ito. Napatingin ako sa kanya, pero may isang kapalit. Kung gusto mo, pwede ring bumalik sa taong gumawa nito. Parang bumigat ang buong paligid. Pakiramdam ko, tumigil ang oras. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng matinding galit. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong gusto kong managot si Tito Zaldi sa lahat ng ginawa niya sa amin. Nang marinig ko ang sinabi ng albularyo na may paraan para maibalik sa gumawa ang lahat ng ipinadama niya kay Larry, para akong natulala sa kinauupuan ko. Sa loob ng ilang segundo, wala akong marinig, kundi ang mahinang paghinga ng asawa ko at ang malakas na tibok ng puso ko. Pakiramdam ko noon, pinaghahalo ang galit, takot, at awa sa loob ng dibdib ko. Mahinang nagsalita ang albularyo at sinabi niyang, pag-isipan ko raw mabuti dahil kapag ibinalik ito, hindi na mababawi. Napatingin ako kay Larry, halos hindi na siya makagalaw. Ang dating matatag kong asawa, ngayon ay nakahiga, payat na payat, at hirap na hirap huminga. Sa sandaling iyon, parang natabunan ng galit ang lahat ng awa sa puso ko. Naalala ko ang lahat. Ang paulit-ulit na pangungutang ni Tito Zaldi. Ang pagnanakaw niya sa mga gamit ng talyer. Ang pang-iinsulto niya sa amin. At ngayon, ang pagdurusang dinaranas ni Larry. Napapikit ako ng mariin. Sa huli, sinabi ko na gawin na niya. Narinig kong napabuntong hininga ang albularyo. At muli akong tinanong kung sigurado na ba ako. Tumango ako at sinabing hindi ko na kayang makita pang nahihirapan ng asawa ko. Sa mga sumunod na oras, tahimik lamang akong nakaupo sa tabi ni Larry habang ginagawa ng albularyo ang kanyang ritual. Hindi ko na maipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang alam ko lang, ang buong isip ko noon ay nakatuon sa iisang bagay. Gumaling sana si Larry. Kinabukasan, parang may kaunting pagbabago.
Mas maayos ang paghinga niya. Hindi na ganoon kataas ang lagnat. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang lumiit ang bukol sa leeg niya. Ang mga sugat sa balat ay nagsimulang matuyo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita kong nakaupo siya ng walang alalay. Napaluha ako sa sobrang saya. Ngumiti siya ng mahina at sinabi niyang mukhang gumagaan na ang pakiramdam niya. Mahigpit ko siyang niyakap. Pakiramdam ko, nabuhayan ako ng loob. Unti-unti, bumalik ang lakas niya. Nakakakain na siya. Nakakalakad na rin sa loob ng bahay. At makalipas ang ilang linggo, nagawa na niyang muling lumabas sa talyer. Pero habang gumagaling si Larry, may balitang mabilis ding kumalat sa baryo. Si Tito Zaldi raw ay biglang nagkasakit. Noong una, simpleng lagnat lamang. Pero ilang araw lang, bigla raw nang hina. Mabilis pumayat. Lagi raw nakahiga. Halos hindi na rin makabangon. Nang marinig ko yon, parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit pa rin ba? O awa? Makalipas ang ilang araw, dumating ang mama ko sa bahay namin. Namumugto ang kanyang mga mata. Kinabahan agad ako. Doon niya sinabi sa akin na wala na si Tito Zaldi. Parang biglang bumigat ang paligid. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo ko. Kahit gaano kasama ang ginawa niya sa amin, pamilya ko pa rin siya. Napaupo ako sa upuan at hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko rin alam kung bakit biglang bumigat ang konsensya ko. Dahil ba sa desisyon kong ginawa? Dahil ba sa galit na nanaig sa akin noong mga oras na yon? Kinabukasan, umuwi ako sa bahay ng mama ko para sa burol ni Tito Zaldi. Pagpasok ko sa bahay, agad kong naamoy ang kandila at bulaklak. Habang nakatayo ako sa harap ng kabaong niya, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Tahimik lamang akong nakatingin sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, bumalik sa isip ko ang lahat ng alaala. Kung paano namin siya pinakain sa bahay. Kung paano siya paulit-ulit na tinulungan ni Larry. Kung paano kami nasaktan sa lahat ng ginawa niya. At kung paano nauwi ang lahat sa ganito. Napaluha ako. Mahina akong nasambit ang salitang patawad. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko noon. Nadala ako ng galit. Nadala ako ng takot. Nadala ako ng sobrang pagmamahal ko kay Larry. Pero habang nakatingin ako sa kanya, sa loob ng kabaong, doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Minsan, kahit gaano kasakit ang ginawa ng isang tao sa atin, kapag pamilya pa rin natin, hindi madaling tanggapin ang ganitong wakas. Pagkatapos ng libing, kinausap ko si Mama. Hindi ko na itinago ang buong katotohanan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kung paano nagkasakit si Larry. Kung paano namin nalaman ang tungkol kay Tito Zaldi. Kung paano ako nagdesisyon. Tahimik lamang siyang nakinig habang umiiyak. Sa huli, niyakap niya ako at sinabi niyang ang mahalaga ay natuto kami. Mula noon, pinili kong kunin si Mama para sa bahay na lang namin tumira. Ayoko na siyang maiwan mag-isa. Si Larry naman, sa sobrang bait ng puso, pumayag agad. Unti-unti, bumalik sa normal ang buhay namin. Muling lumago ang talyer. Nakabangon kami sa lahat ng pinagdaanan. Pero hanggang ngayon, may parte ng puso ko na mabigat pa rin sa tuwing naaalala ko ang nangyari. Dahil minsan, ang galit na dala ng sakit ay kayang magtulak sa atin sa mga desisyong pagsisisihan natin habang buhay. At iyon ang aral na hinding-hindi ko malilimutan. Maraming salamat po admin sa pagbabahagi ng kwento ko. Mga kabayan, minsan sa buhay, hindi ang mga taong malalayo ang unang nakakasakit sa atin, kundi ang mga taong pinakamalapit sa ating puso. Mas masakit isipin na kung sino pa ang tinuring nating pamilya, sila pa ang nagiging dahilan ng pagdurusa at pagkawasak ng tahanang pinaghirapan nating buuin.
Sa kwento ni Maricel, nakita natin kung gaano kabigat ang sakripisyo ng isang OFW. Ang bawat padala, bawat puyat, bawat pagod sa ibang bansa ay bunga ng pagmamahal para sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero sa kabila ng kabutihan at pagtitiis, may mga taong nilalamon ng inggit at sama ng loob. Ang pinakamahalagang aral dito, mga kabayan, ay huwag nating abusuhin ang kabaitan ng kapwa, lalo na ang sakripisyo ng mga OFW na malayo sa kanilang mahal sa buhay. At sa mga tulad ni Maricel, minsan ang galit at takot ay nakakapagdala sa atin sa mga desisyong mabigat sa konsensya. Kaya sa bawat hakbang na gagawin natin sa buhay, isipin muna natin ang magiging kapalit nito sa huli. At kayo mga kabayan, gusto naming marinig mula sa inyo. Saang bansa niyo po pinapanood ang video na ito? I-comment niyo po sa baba kung nasaan kayo ngayon. Hong Kong ba? Dubai? Saudi? Canada? Singapore? O baka nandito lang sa Pilipinas? Masaya naming mababasa ang mga komento ninyo at makikilala ang ating mga kababayang OFW at pamilya mula sa iba't ibang panig ng mundo. At kung gusto ninyo pa ng isa pang kwentong siguradong tatagos sa puso ninyo, panoorin ninyo ang susunod naming video na pinamagatang Canadian Wife at OFW Husband. Isang kwentong masakit at puno ng aral tungkol sa isang OFW husband na hindi na muling nakauwi ng buhay. Huwag niyo pong palampasin ang video na ito. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.